Ilan? Tatlo. Sino nagsabing apat? Baka iba yung time zone. Baka ang time zone niya ay nasa US o nasa London at tatlong hulog na lang. Amen. Pero dapat lagi tayong excited, hindi lang tuwing darating yung December 25. Araw-araw, excited tayo dapat sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin, sa buhay ng iglesia, at syempre sa buhay ng ating pamilya. Amen? Sige po, tayo'y muli mag-aaral ng salita ng Diyos na kinukuha natin sa tema natin ng December na letter E. Pero ang kabuuan niya lahat, share Jesus. At yung E, experiencing the joy of following Jesus. Nararanasan ang kagalakan sa pagsunod kay Jesus. Merong kagalakan. Kaya sunod lang tayo. Hindi man araw-araw nakikita natin yung kagandahan ng buhay. May plano palagi ang Diyos. Merong gagawin at gagawin ang Diyos. Kailangan lang natin magtiwala. Nakatatlong lesson na tayo about experiencing joy. Kung ito ay joy meter, o dito joyometer, kung ito ay joy meter, ilang percent na yung joy mo? Napansin nyo ba? Walang 100%. Kasi yung 100%, pang mundo lang yun. Pagdating sa Panginoon, yung 100%, dinodoble niya. Kaya ang umpisa niyan ay 200%. Nasaan ka na kaya? Nasa 200 o nasa 100% pa rin? Piruin mo, kaya niyang umabot sa 1,000%. Amen? Sa palagay mo, nasaan ka? Nasa 1%? Iyan ang pinaka-nakakalungkot na sitwasyon ng buhay na ang kagalakan mo ay nasa 1% lang. So, minimum 200. Kasi yung 100, pang mundo lang yan. At yung pinakamatindi na pwede nating makantan dito pa lang sa lupa, 1,000%. Amen? Nasaan ka na dyan? Iyan ay isang dapat pinag-iisipan natin. Amen? Diba? Yung kahit ano yung pagsubok na dumarating, may kagalakan. Nakikita yung kagalakan na nagmumula kay Kristo. At syempre, ang lesson natin, hindi na natin ilalayo sa Christmas. Ito ay pagpapaalala. Kaya nga sabi ni Pastor Aris, minsan, busy ang mga tao, excited ang mga tao, pero sa kabuuan noon, nakakalimutan yung dahilan kung bakit may Pasko. Ang babasahin natin ay mula sa Luke chapter 2, verses 9 to 11. Yan yung ating teksto. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them. So may bumabang anghel. Kanina nakita na yung tala. Dito nakapanganak na si Maria. And they were terrified. Sino yung natakot? Yung mga shepherd. Nagpakita yung mga anghel sa mga pastol na nandoon sa parang. Wala silang kaalam-alam na ipinanganak na ang Mesiyas. Pagdating sa 10, but the angel said to them, "Do not be afraid." Pag nakakita ka ba ng anghel, ano kaya ang magiging reaksyon mo?
Ako baka sabihin ko, Lord, sinusundo mo na po ba ako? Uwian na ba? Sila takot. Bakit? Sino yung mga takot? Yung mga nasa kasalanan, hindi tama ang buhay. At takot mamatay kasi hindi handa. Ano ang sabi ng anghel? But the angel said to them, do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Diba? Great joy for all the people. Today, in the town of David, a Savior has been born. Has been born to you. He is the Messiah, the Lord. Sa Tagalog. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Bakit nagliwanag yung sa kanilang kapaligiran? Dahil yung kaluwalhatian ng Panginoon, dala-dala nila. Maski tayo, nagniningning sa atin, dapat yung kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot. Ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na nagdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Kaya ang pag-aaralan natin, experiencing the joy of Christmas. Nararanasan ang kagalakan ng Pasko. Siguro sa mundo, sabihin na hindi nagse-celebrate yung mga hindi mga Kristiyanong relihiyon, yung mga Muslim. Magtabi nga kayo para mahina lang ang kwentuhan. Yung hindi lang magse-celebrate ng Pasko, yung walang Jesus o hindi kumikilala sa Panginoong Jesus. Meron mang Jesus, pero hindi nila natutunan yung Jesus na nagpapakilala na daan ng kaligtasan. Amen? Kaya meron tayong joy. Meron tayong joy of Christmas at mararanasan natin yan dahil ang nagpakilalang Jesus, ang Kristo natin ay yung totoong Kristo na ipinapakilala ng Biblia. Amen? Hindi yung nabahiran ng kasinungalingan. May mga pagtuturo tungkol kay Kristo na nababahira ng kasinungalingan o mali. Pero tayo, mapanghahawakan natin yung Kristong kinikilala natin dahil iyan yung Kristo na ipinakilala sa salita ng Diyos. Amen? Amen. So, meron tayong 5 bagay na pag-aaralan about experiencing the joy of Christmas. Siyempre, hindi mawawala dyan. Yung una, ano yan? Yung Belen. Sabi ko, Sabsaban, Belen, or sabi nga sa English kasi pag nakita yan, may mga iba akong nakitang picture mukhang yung bang parang upuan sa labahan. Yung itsura nung kasi kaya ganyan yan, pakainan niya nung hayop ng mga horses o kung ano man yung alaga niyang hayop ganyan at doon. Pero inyo doon inihiga
yung ipinanganak na hari ng mga hari, doon ipinanganak yung anak ng Diyos. Ayan, para sa una, the joy of God's love, ang kagalakan sa pag-ibig ng Diyos. Yung maranasan mo at alam mo at nararanasan mo yung pag-ibig at pagmamahal ng Diyos, yan ay magbibigay ng tunay na kagalakan sa isang tao. Meron ba dito na may pagkakataon, feeling niya hindi siya mahal ng Diyos? Meron ba? Praise the Lord, wala. Dapat wala na. Kasi tinanggap na natin yung kagalakan na yan. Pero nung hindi pa natin kilala ang Panginoong Hesus, hindi natin lubos na maunawaan at hindi natin mayakap yung katotohanan na napakadakila ng pagmamahal ng Panginoon na inihandog niya para sa kanyang nilikhang mga tao. At lalo na doon sa tinubos ng dugo ng Panginoong Hesus. Ang sabi ng salita ng Diyos, madalas sinasabi ko, memorize na dapat natin to, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Iyan ang katotohanan ng kadakilaan ng pag-ibig ng ating Panginoong Diyos Ama. Na ito, dapat memorize natin at saka yung John 14:6 sa Tagalog. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, isa lang yan sa makukuha natin sa pag-ibig ng Diyos. Ngayon pa lang sa pag-ibig ng Diyos, nararanasan natin yung ibang mga benepisyo. Benepisyo ng pagpapala, benepisyo ng proteksyon, benepisyo ng paggabay, karunungan, lahat ng pangailangan ng tao nakapaloob na doon sa pag-ibig ng Diyos. Bakit? Hindi niya ipinagkait yung kaisa-isa niyang anak. Ano pa yung ipagkakait niya sa kanyang mga anak? Di ba? Wala. Kaya mapanghahawakan natin yan. Kaya lang minsan, nagkukulang tayo sa pananampalataya. Hindi natin lubusang tinatayuan, hindi lubos sa ating kaisipan at puso yung pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, walang katulad. Ang pagmamahal ng Diyos, walang katulad. Hindi yan pag-ibig ng tao na ngayon mahal ka, bukas hindi na. Ngayon, mahal ka kasi bati kayo. Pag magkaaway na kayo, hindi ka na mahal. Hindi ko alam kung sa mag-asawa ganon, pero sa mga magkakaibigan, nangyayari yun. Pag hindi tayo bati, pag hindi tayo okay, galit, hindi kita mahal. Yun yung pagmamahal ng mundo, pero yung pagmamahal ng Diyos, hindi mawawala, hindi kukupas, at pang walang hanggan. Amen? Ano pa ang dapat nararanasan ng mananampalataya? Hindi lang araw ng Kapaskuhan, kundi araw-araw. Sinasabi lang natin the joy of Christmas kasi ito yung pangyayari nung ipinanganak ang Panginoong Hesus. Ito yung unang Pasko. Kasi doon ibinuhos ng Diyos ang lahat ng kanyang pangako. Yung isinulat niya sa Biblia, mga pangako doon ibinuhos. Kaya inaalala natin yung kapanganakan at yung Kapaskuhan. Dahil
Sa pag-ibig ng Diyos, mararanasan din natin itong pangalawa. Ano yung nasa picture? Hinihingi ba o ibinigay? Di ba? Dalawang pwedeng maisip. Hinihingi ni Lord yung regalo o ibinigay ni Lord ang regalo. Pwedeng dalawa. Ibinigay na ni Lord yung regalo. Ngayon, may hinihingi rin si Lord na regalo pabalik sa Kanya. Ano yung maibibigay natin? Kanina sinabi nga ni Pastor Aris, yung sarili mo, yung ikaw, na nagpapasakop, nagpapailalim, sumasamba, na yung buhay mo ay ibinigay mo na para sa Diyos. Ano yung joy na yan? The joy of receiving God's gift. Ang kagalakan sa pagtanggap sa regalo ng Diyos. Nung natanggap ninyo yung regalo ng Diyos, nung nakilala niyo ang Panginoon, ano ang maranasan ninyo? Hindi ba matinding kagalakan? Ako natatandaan ko noon, yung dumating yung kaligtasan sa akin, nasa camp meeting ako ng mga singles. Hindi maputo yung pag-iyak mo, yung pagtawa mo, yung para kang mababaling na hindi mo maintindihan. Iyon ay karanasan na hindi nyo dapat makalimutan. Yung unang-una na tinanggap nyo ang Panginoong Hesus sa buhay nyo. Memorize nyo ba yung birthday ng pagiging born again nyo? Dapat alam natin yun. Amen? Amen? Dapat alam natin. Kasi dalawa ang birthday natin. Una, nung ipinanganak ka ng nanay mo, at yung pangalawa, nung dumating ang Panginoong Hesus at ipinanganak kang muli sa Espiritu. Amen? Tandaan natin dalawa yung birthday natin. Yung pangalawa, nung tinanggap natin si Hesus sa ating buhay. Kung meron kang Hesus, wala ka ng regalong nanasain. Pag merong dumating, salamat. Pag wala, salamat pa rin. Amen? Pag may dumarating, salamat. Pero kahit walang dumating, salamat pa rin. Amen? Pero yung pinakamatinding regalo na maaring matanggap ng tao, walang iba, kundi ang Panginoong Hesus. Kaya hinanais din natin na ipakilala ang Panginoong Hesus sa iba, sa mga tao na nais ng Diyos na ilapit natin sa Panginoong Hesus. Dahil napakahalaga ng regalong ibinigay ng Panginoong Diyos Ama. Ang sabi sa James 1:17, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadow. Ito yung good and perfect gift. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Hindi yan yung, Lord, nananalangin po ako na magkakotse kami. Hindi yun ang good and perfect gift. Salamat! Magandang regalo yun. Pero ang pinakamatindi, sabi nga, yung good and perfect gift, ibinigay na ng Panginoong Diyos Ama. Amen? Sabi dito, iyan ay katulad ng, basahin muna natin sa Tagalog. Ang lahat ng mabuti at ganap ng kakaloob ay buhat sa Diyos.
hindi masyadong nakuha yung English version. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan. Hindi siya nagbabago o nagdudulot ng bahagya ng dilim dahil sa pagbabago. Yung regalo ng Diyos, permanente, pangwalang hanggan, at hindi yan magbabago kailanman. Sabi nga harap, likod, gilid, kanan, isang itsura niyan. Hindi yan katulad ng tao na nagre-regalo, pero yung regalo ay masabi lang na nagregalo. Amen? Kaya ako pagka inaano ko sarili ko, kung magre-regalo ako, yung hindi naman nakakahiya na ibinigay ng isang anak ng Diyos. Amen? Kasi yung Lord nagbigay ng the best gift. Dapat dumaloy din sa atin yung the best gift na maiaabot natin sa ating mga kapatid, mga kapatiran, at sa iba pang nais nating bigyan ng regalo. Amen? At sa pangatlo, meron ka ng pag-ibig ng Diyos. Tinanggap mo na yung regalo ng Diyos. At yung pangatlo, ito yung bunga ng regalo ng Diyos na nararanasan natin sa araw-araw. Ano yan? Ano? Parol! Alam ko sasabihin yung star. Pero dyan kinuha. Hindi yan pag nagpapapicture lang. Peace sign yan. O ngayon lang na-pick up niya. Iyan ay peace sign. Diba? Hindi lang natin ginagamit yan pag nagpapapicture, waki-waki. Iyan ay peace sign. Amen? At dala ng Panginoon, kasama niyang dumating yung kapayapaan na yan. Kaya tayo ay may kapayapaan rin. Kaya ang pangatlo, the joy of living in peace. Ang kagalakan ng pamumuhay sa kapayapaan. Amen. May kapayapaan ka. Minsan, yung nasa high-rise building kami, minsan, kahit lumilindol, yung mga tao nagkakagulo na, pero ako payapa. Sasabihin ng mga staff ko, ma'am, hindi po ba kayo bababa? Ay ko, pinapauna ko lang kayo. Amen. Yan yung kapayapaan na kahit lumilindol, bumabagyo, nananatili kang payapa. Amen. Sabi ko nga, Lord, sa pagdating din ng panahon na kukunin mo na ako, maranasan ko pa rin yung kapayapaan. Amen? At kapayapaan din para sa lahat ng iiwanan ko. Maiiwan ko pala. So, nung minahal tayo ng Diyos, ibinigay niya yung kanyang anak na regalo, kasamang ibinigay ang kapayapaan na yan. Tingnan mo kayong katabi mo kung may kapayapaan. May kapayapaan ba? Payapang-payapa sa pag-inlip eh. Basahin natin yung sa verses 13 to 14 ng Luke. Ito yung kasunod na sinabi doon sa mga anghel. Dudugtungan lang natin. Suddenly, a great company of heavenly hosts appeared with the angel, praising God. Kanina, isa lang yung anghel. Ngayon, madami na sila.
praising God and saying, "Glory to God in the highest heaven, and on earth, peace to those on whom His favor rests." Diba ang linaw? On earth, to those on whom His favor rests. Kaya nga, diba, doon sa Catholic, sumayo ang kapayapaan. Ano ang sasagot mo? Sumayo naman. Pero iyan, hindi na nawawala. Yung kapayapaan na yan, nananatili. Amen? Sa Tagalog, biglang lumitaw kasama ng anghel ang isa pang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpupuri sa Diyos at umaawit. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan ng Diyos. May kapayapaan ang mga anak ng Diyos. Bakit? Nananahan sa atin yung banal na spirito. Nananahan sa atin yung kaunawaan na mahal tayo ng Panginoon. Di ba pag mahal ka ng Lord, lahat ng nakakapit do sa pagmamahal na yun, magbibigay sa iyo ng kapayapaan. Pag may sakit ka, mahal ako ni Lord, kung kalooban niya na pagalingin ako, gagaling ako. Pero kung hindi, sa langit ko na makakamtan yung kapayapaan. Ganon ang pananaw ng isang mananampalataya. Amen? At maliwanag na sinabi, ang kapayapaan ay nasa lahat ng kinalulugdan ng Diyos. Ang anak ba ay kinalulugdan ng magulang? Sa normal na pamilya, oo. Amen? Pero yung pamilya na walang Panginoon, walang Diyos, yung mga anak, madalas, ay sabi nga ay parang, ano nga yung sabi sa kasabihan? Parang bato na ipinupukpok sa ulo. Tama ba? Para siyang, tinik daw sa dibdib, sabi ni ate. Amen? Kasi kung mababalitaan nyo, yung anak, nakakayang patayin ang magulang. Napakarami ng naibalita. Pero salamat sa Panginoon, wala tayo sa ganung sitwasyon. Malayong-malayo tayo sa ganung sitwasyon. Amen? Dahil ang kapayapaan ng Diyos ay sumasa atin. Mabilis ba ako ngayon? Mabilis daw. Mamaya babagal. At yung pang-apat, may kapayapaan ka na dahil payapa ang puso't isip mo, ano yung posible pang magdudulot sa'yo ng matinding kagalakan dahil sa Panginoon. Ano? Mercy. Wala na tayo sa awa. Yung awa nandun pa sa kakaawaan ng Diyos. Tayo kinalulugdangan na ng Panginoon. Hope. Payapa ka na. Dahil payapa ka, gunawin man ang mundo, may pag-asa ka pa rin panghahawakan. Kaya, yung pang-apat, the joy of expectant hope. Ang kagalakan ng umaasa sa pag-asa. Saan nyo naririnig yung expectant? Adjective yan, ha? Madalas saan nyo naririnig yung expectant? Ang mga ina na nagdadalang tao, ang tawag sa kanila, expectant mother. Ang ibig sabihin, yung dinadala nila ay ilalabas, darating at darating, inapanganak. Amen? Ganon din ang Panginoon. Yung expectant hope
aasahan mo yan na darating. Aasahan mo yan na ibibigay ng Diyos. Tinignan ko nga yung sa dictionary, ang sabi ng expectant, it is an excitement of something that is to come. Yun ang sabi sa expectant. It is an excitement of something that is to come. Darating. Ito yung inaasa mo na darating at darating dahil tapat ang nangako. Dahil hindi babaliin ng Diyos yung kanyang katapatan, tapat siya sa kaniyang salita. Hindi niya tatalikuran yung kanyang pangako. Mahirap buhay mo ngayon? Hindi yan mananatiling mahirap. Kailangan lang ipagkatiwala mo sa Diyos. Matuto kang maghintay, matuto kang patuloy na sumunod, manampalataya, at umasa sa nagbibigay ng mga bagay na inaasahan mo. Amen? At yung panglima, basahin muna natin pala yung verse. Sabi dito sa Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy. Diba? May the God of hope fill you with all joy. Bakit all joy? Meron kasing joy na 80% lang, 20% lang. May kapuspusan, may kapunuan. And peace as you trust in Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Kaya dapat malapit ang relasyon natin sa banal na Espiritu. Bakit? Siya yung palagi magpapaalala na may pag-asa ka sa buhay na to, na may pag-asa yung mga pinapanalangin mo sa buhay na to, na may darating na inaasahan natin sa buhay natin dito, at sa buhay na aasahan natin sa hinaharap. Amen. Hindi lang simpleng hope, sabi may overflowing, nag-uumapaw. Dapat ganito, kung ang hindi mananampalataya ay may pag-asa, 100%, pero ang mga Kristiyano, ang mga born-again Christian ay more than 100%. Kasi kung ang kapunuan ng magna ito ay 100%, sa Kristiyano, umaapaw yan. Tuloy-tuloy na umaapaw. Amen? Isahin natin yung Tagalog. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa. At naway pagkalooban na kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamagitan ng inyong pananampalataya upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Huwag niyong asahan na aapaw yan kung nagkukulang kayo sa pananalangin, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kasi doon natin nararanasan yung kilos ng Panginoon. Pag ang kanyang salita ay lumalapat sa ating puso, sa ating kaluluwa, at nananatili sa ating isip. Kaya, tandaan natin, dapat hindi lang puno, dapat nag-uumapaw. Sabi nga doon sa isang, hindi ko matandaan kung saan ko siya narinig, pero palabas siya sa TV. Sabi niya, ito na lang ang meron ako, yung pag-asa. Kukunin mo pa ba sa akin yan? Napanood niyo ba yun?
Eto na lang, sa pulang araw, ayan, natandaan ko na, ang sabi ni Adelina, eto na lang, ang meron ako, pag-asa. Kukunin mo pa ba sa akin yan? Amen. Naisip nyo na ba na nabuhay sila sa panahon ng digmaan? Wala nang makain, hindi mo alam kung sa araw na yun, madadakip ka, mapapatay ka, walang tirahan. Amen. Na totoo. Dahil pwedeng mangyari sa buhay ng isang mananampalataya na sayad ka. Sa English, broke na broke. Hindi mo alam kung saan mo kukunin yung pang-araw-araw na pangailangan. Dapat isipin natin, ang pangailangan natin ay palaging nanggagaling sa Panginoon. Amen? Kaya yung pag-asa hindi dapat nawawala. Kahit sabihin ng doktor, wala nang pag-asa, wala nang gamot sa sakit mo, si Lord makapangyarihan sa lahat. Kung bibigay niya yung kagalingan, makukuha ko yan. Amen? Minsan, pag sinabi mo sa doktor, pag-pray ko muna po, makikita mo yung kakaibang reaksyon. Pagka Kristiyano, yung nakarinig mo, sige, pag-pray din kita. Pero yung iba, na hindi ganon yung pananampalataya, yung reaction nila yung may pagdududa, yung parang yung medisina makakapagpagaling sa iyo, hindi Diyos. Amen. Pero tayo, nananampalataya tayo at pinanghahawakan natin yan habang buhay tayo. Mahahawakan natin yung pag-asa na nanggagaling sa Diyos. Amen? At kung hindi man dumating sa buhay na ito, aasahan natin yung susunod na buhay, iyon yung pinakamaganda at pinakamatindi na buhay na mararanasan natin sa piling ng Panginoon. Amen? Amen. At yung panghuli, yan. Kunwari, yan yung Biblia. Sa Biblia, napakaraming pangako ng Panginoon. Hindi ba kaganda kung ito'y isang bayan, kung ito'y isang bansa, anong nakikita natin? Kaunlaran. Hindi lang Meralco yung nagbubigay ng liwanag. Nagbigay nga ng liwanag, ang mahal naman. Di ba? Pero yung liwanag na binibigay ng Diyos, libre. At lagi na lang nagpa-price increase. Di ba? Ayan, yung pagkatapos ng pag-asa, ito yung itatahi natin. The joy of a bright future. Kagalakan sa maliwanag na kinabukasan. Hindi ko alam kung tama yung Tagalog. Ito yung, hindi magandang good. Kasi yung good ginagamit dito sa mundo. Pero yung liwanag, iyan ay sa Diyos. Dahil ang Diyos nagpakilala bilang liwanag. Amen? God is light. Kaya nga tayo ay dapat nagre-reflect ng liwanag ng Panginoon. At asahan natin, dapat nakikita sa atin yung buhay na yung lubos ang kagalakan na laging nakatingin doon sa darating. Hindi sa kung ano yung kasalukuyan. Ang pananaw natin ay doon sa buhay na darating, hindi lang sa buhay na ito. Amen? Ano ang sabi ng salita ng Diyos? Marami sa inyo, memory verse ito. Pero maganda, tandaan nyo palagi,
Kasi yung mga pangako ng Panginoon, dapat iniipon natin sa ating puso. Dahil isang araw, unti-unting ibibigay ng Panginoon lahat ng pangako niya. So Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Amen. May magandang darating sa hinaharap. Yung magandang buhay mo ngayon, pwede pang mas maganda bukas. Pwede pang papagandahin ng Lord sa 2025. Amen? Dapat ganon natin tinitingnan, ganon tayo lumalakad sa buhay na ito. Pero ang tanong, sinasama mo ba sa plano mo ang Panginoon? Ipinamumuhay mo ba yung plano ng Lord sa buhay mo? Kasi para maranasan natin ang pangako na to, sabi niya, "I know the plans I have for you." Yung plano niya, dapat alamin natin. At ipamuhay natin yung plano na yun. Kasi iyon yung kasiguruhan ng ating magandang kinabukasan. Amen? Kaya nga madalas sinasabi namin sa inyo, kami bilang nagtuturo, matutunan natin sa pananalangin ay yung ipanalangin natin yung gusto ng Diyos, yung kalooban ng Diyos. Kasi kung gusto ng Diyos, kalooban ng Diyos, mangyayari yan. Kasi sabi niya, ang plano niya ay mabuti. To prosper you, not to harm you. Kaya madalas, pag may plano kayo, makakabuti ba to sa akin? Ito ba ang gusto ng Diyos para sa akin? Kasi kung hindi yan ang gusto ng Diyos para sa iyo, yung mangyayari ay harm. Mararanasan nyo yung consequences ng lumalakad ka sa plano, bigla kang kumaliwa, yung pagpuntang kaliwa ay papunta pala ng kapahamakan. Amen. Kaya mas maganda, lakaran natin sa araw-araw at ipamuhay natin yung plano ng Diyos para sa atin. Amen? Sa Tagalog, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa iyo. Amen? Napakasarap isipin sa bilyong-bilyong tao sa mundo na to, bawat isa, sabihin na ako, ilang bilyon ang mananampalataya, bawat isa may plano sa kanya ang Diyos. Ako wala sa plano kong magpastor, pero nasa plano ng Diyos. Amen? May ginawa ang Diyos para lang malakaran ko yung plano niya sa buhay ko. Amen? Masakit man, pero kailangan lakaran mo yung plano ng Diyos. At hanggang ngayon, nilalakaran at tinatayuan ko yung plano niya para sa akin. Kaya kung gusto ninyo, mas maging madali ang paglakad, pagsunod sa buhay na to, lakaran natin yung pagsunod sa Diyos at pagtupad sa kanyang plano. Amen? So nakalima na tayo. Sige, balikan natin muli. Magandang ngiti ni Ate Bibia kasi feeling niya madaling matatapos. Hindi ba tayo mag-overtime ngayon? Balikan natin, experiencing the joy of Christmas. Nararanasan ang kagalakan ng Pasko. Kinuha natin mula sa Luke 2:9-11, pero basahin nyo yung kabuuan ng istorya sa chapter 2. Una,
The joy of God's love. Ang kagalakan sa pag-ibig ng Diyos. Kung naghahanap ka ng dahilan para ka magalak, yung pag-ibig ng Diyos ay dahilan para magalak ka sa buhay na ito. Pangalawa, the joy of receiving God's gift. Ang kagalakan sa pagtanggap sa regalo ng Diyos. Dahil si Kristo ay nasa atin, yung greatest gift na pwedeng makamtan ng isang tao, walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. Hindi yung love of self. Kaya wag nyo nang aawitin yung awit ni Whitney Houston. Muntik ko nang masabi Whitney Tyson. Na ang sabi niya, learning to love yourself is the greatest love of all. Mali yun. Ang tinuturo niya ay ang pagiging makasarili. Tama naman na mahalin mo yung sarili mo. Pero kung puro sarili at hindi mo na nakikita yung pagmamahal sa iba at yung pagmamahal sa Diyos, maling pagmamahal yan. Amen? The greatest gift of all is the love of God. Amen? Pag-ibig ng Diyos, wala nang hihigit pa riyan. At yung regalong pinakadakila nakuha na natin nung ibinigay niya ang Panginoong Jesucristo. Kaya naman sa pangatlo, the joy of living in peace. May namumuhay tayo na may kapayapaan. Hindi ka pwedeng mayanig. Hindi ka pwedeng, sabi nga, mataranta sa mga simpleng bagay. Dapat lagi napupuno ka ng kapayapaan sa puso. At pang-apat, the joy of expectant hope. Ang kagalakan ng umasa sa pag-asa. Tandaan natin, sa panahon na matindi ang pwede mong pagdaanan, huwag kang bibitaw sa pag-asa na nasa iyo. Dahil balikan mo lang yung 1 and 2, mabubuhay muli yung pag-asa sa puso mo. At yung panglima, the joy of a bright future. Ang kagalakan sa maliwanag na kinabukasan. Amen? Amen? At bilang pagtatapos, nais kong iwanan at maging maunin natin sa ating puso sa pagsi-celebrate natin ngayong Christmas, itong 2 Corinthians 9:15. Thanks be to God for His indescribable gift. Walang iba yan, kundi yung dahilan ng ating selebrasyon. Walang iba yan, kundi ang Panginoong Jesus. Sa Tagalog, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Wala nang papantay dyan. Isipin mo na yung pinakamagagandang bagay. Isipin mo na yung pinakamahal na regalo. Kahit bayaran niya ng bilyong-bilyong dolyar, hindi mapapantayan niyan yung regalo ng Panginoong Diyos Ama. Yung regalo, walang iba kundi ang kanyang anak na si Jesucristo. Kaya muli, ang sabi rito, without Christ, there is no Christmas. Baun-baunin natin yan. Huwag nating iisang tabi. Sa araw ng Pasko, alalahanin natin ang ating Panginoong Jesus at syempre, huwag nating kalimutan na birthday ng ating Panginoong Jesus. Pag-isip mo, happy birthday, Lord Jesus. Happy birthday. Kantahan mo siya. Habang nag-aaral ka, nagde-devotion ka, kantahan mo siya ng happy birthday. Ginawa niya na ba yun? Yung personal,
na Pasko ang una mong ginawa, inawitan mo ang Panginoon ng happy birthday. Ako lang? O ayun, mula ngayon, tuwing Pasko, oo, aawitan ninyo si Lord ng happy birthday. At last na to, binabati ko kayong lahat at ang iyong pamilya ng blessed Christmas and may God bless you all. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Kaya muli, pagbulay-bulayan natin yung ating inaral ngayon. Huwag niyong bitawan yan sa inyong mga puso. At balik-balikan niyo. Ito ay hindi lang tuwing Pasko. Araw-araw nararanasan natin yung joy of Christmas. Sige po, ngayon ay dadako tayo.